Game plan, breakup situation, rejection. The name of the game mga kapatid ay hiwalayan. Tayo po ay nahihirapan, nalulungkot, nasasaktan. Nag-iisip tayo kung ano ang pwede nating maipakita, maiparamdam at magawa sa harapan po ng dumper natin. Maalala, maramdaman at makita niyang muli ang iyong halaga ang isa sa mga intention natin mga kapatid. Kung gusto mo mga utol na ito ay mangyari, kung gusto mong agad-agad na maganap ito at talaga naman pong bumalik siya sa atin at mag-reach out mga utol, ay kailangan po muna nating mag-iwan nga po ng tinatawag na impression. Hindi pa pwede mga kapatid na talagang pipilitin natin baguhin ang situation. May mga proseso o talagang minsan kailangan natin ang panahon at oras para mangyari ito. Ika nga, maging patient po muna tayo. Gawin mo to mga utol kung gusto mong maging lutang ang dumper or ex mo sa'yo. Dumating na nga po ang breakup at talaga naman pong ang dami nating pagsisisi at walang humpay na overthink mga utol sa kakaisip kung ano ang mga nagawa nating mali. Pero nandyan na yan mga kapatid eh. Ang tanong ngayon, may solusyon ba? Yan po ang tutumbukin natin. Number 1 step ito sa dapat nating gawin. Magbibigay po tayo ng karapat-dapat at very effective na guidelines po kung talagang tayo nga po ay nasa ganitong situation sa ngayon. Alam ko po na emotionally affected ka mga kapatid. Pero isipin nating mabuti. Ano ba talaga ang pakay natin? Pairalin natin yung pride natin? Or ibalik natin ang ex mo sa'yo? Siyempre dun tayo to win him or her back. Sa araw na to mga kapatid ay gagabayan ko po kayo na kung halimbawang kailangan at talaga naman pong di pa natin nagagawa mga kapatid, ay kailangan po nating magpakita ng remorse kahit po papaano. Mas maganda kasi or nakakababa ng loob na kung halimbawang needed ay mag-sorry ka, lalong-lalo na kung ikaw po ay nakagawa ng kamalian, ikaw po ay nagawa ng mga shortcomings sa kulangan, or let's say sabihin na natin medyo naging toxic nga po for a while. Ito po mga kapatid ay hindi naman po a sign na kayo po ay needy. Gawin niyo po ito positively mga kapatid dahil po ang kasunod nito ay magiging mahalaga at importante pagkatapos po ng isang apology. Sa pamamagitan ng unexpected action na to mga kapatid ay parang kinukuha mo kagad yung parte mo sa breakup. Karespe-respeto ito mga kapatid at talaga naman pong magugulat at bibilib ang dumper or ex mo sa'yo. Dahil kapapong, alam naman po natin na pareho po kayong surviving at talagang both of you are may nararamdaman pong sakit kahit papaano. Take part of that pain. Kunin mo po ang oras para ipakita sa kanya na kayo po ay very responsible to handle that. Ask apology mga kapatid sa tamang panahon in a positive way sa kanya. Kung ito po ay very successful at talaga naman pong hindi mo pinakita na ikaw ay dapang-dapa mga kapatid at positive nga pong ipinakita ang iyong remorse, pagsisisi at apology sa nangyari mga utol, ito na po ang second guideline na kailangan na nating i-provide ang distance. Of course, hindi pwedeng mawala yan eh. Dahil napakaraming advantage at pwedeng mangyari kung gagawin po natin ito. Yung simpleng may paramdam mo lang sa kanya kapatid, yung buhay na wala ka ay napakalaki na po ng pwedeng mangyari. No text, no call, wala kahit ano mga kapatid for quite some time. Yung walang privilege, walang text, walang tawag, walang call mga utol ay napakalaki na po na magiging impact kahit siya nga po ang dumper. Ito pong dalawang formula or technique na to mga kapatid ay talagang laging magkadikit at dapat po talaga magkarugtong. Dahil napakahalaga mga kapatid na makita niya na ikaw ay nagsisisi at feel sorry na rin kahit papaano dun po sa breakup. Alam ko po na hindi ipinapayo na kayo po ay mag-sorry na mag-sorry na mag-sorry. Pero it depends mga kapatid, lalo na kung ipapahayag mo ito in a positive way. At talaga naman pong ipinakita mo sa kanya na sorry ka, pero you are willing to move on, you are willing to handle the problem, you are willing to sacrifice, na you are willing to take the risk. Kahit nga po ikaw ay nasasaktan at may nararamdaman. Giving sorry or asking for apology mga kapatid ay hindi naman po ganun ka-negative. Lalong-lalo na nga po na parang ipinapriority mo yung kabutihan niya mga utol kung saan siya sasaya at kung saan makakabuti para sa inyong dalawa kapatid. Importanteng may pakita mo to dahil dito bababa ang pride at talaga naman pong gagaang ang kalooban niya sa'yo. Kaya ako po sinasabi ito mga utol dahil alam naman po natin na susunod na po yung distance, time and space apart na gagawin mo. Dahil kanina earlier binanggit ko mga utol na in order to get your ex back ay kailangan mong mag-iwan ng impression.
Kaya nga paminsan-minsan kapatid ay parang natatagalan ang realization ng ex natin dahil sobra-sobra ang tinanim niyang galit, mga negative thoughts sa inyo. Asking an apology kanina kapatid ay talagang bababa at magsusubside immediately effectively ang nararamdaman niyang negative thoughts sa iyo, utol. Ika nga, after that effective regrets na ipinakita mo, back off. Kaya ko po ibinabahagi ito mga kapapong dahil talaga naman pong napaka-effective nito. Dahil sa situation na ito mga utol ay parang inihahanda, piniprepare po kita sa pwedeng mangyaring connection sa inyo in the long run. Kumbaga po, inaayos ko po muna, ginagawa ko po ng matuwid at talaga naman pong malakas ang impact mo if ever nga po na tayo ay kokonek sa kanya. After some time mga kapapong, na talaga naman pong nakapagbigay ka na ng enough space, kung napansin mo na parang nasa realization point na ang ex mo na hindi ka po nagbigay ng emotional support sa kanya kung saan napalakas mo lang siya dahil sa kahabol-habol or paramdam natin mga kapatid, hindi po yun ang dapat dahil kasi dapat ma-realize na, dapat maintindihan niya na kaya mong mag-move forward kahit po kayo ay nasa breakup or kahit wala nga po siya sa inyo. Pagkatapos po ng vital part na yun mga kapatid, kung saan tayo po ay kokonek, siyempre, hindi po dapat tayo magmadali or dapat hindi po natin hangarin na balikan kaagad-agad mga utol dahil hindi po ito, most of the time ay hindi po ito possible. Gawin mo po itong pagkakataon para makausap or para makarating sa ex mo na yun nangyaring breakup sa inyo ay talaga naman pong napakalaki po ng bagay or tulong na nagawa po sa inyo mga utol. Alam ko po mga kapatid na ito ay somehow magiging nakakatakot sa atin dahil ayaw nga natin na yung ex natin ay makaramdam ng na parang sumasama ng konti ang loob ng ex natin mga utol. Pero ito po ay in a positive way. Kasi alam ko po na pagka sinabi mo na yung ex, for example, ay nakatulong sa'yo, nakabuild ng motivation, nagkaroon ka ng time to improve, na-develop ang mga aspeto sa buhay mo mga utol, alam ko po na ayaw natin paratingin yan dahil sasama ang loob ng ex mo at sasabihin ng ex mo na, ganun pala, natatakot tayo dyan mga kapatid Pero sa totoo lang, in psychology, since nung bata tayo ay lagi tayong trained to admire a person na kung halimbawang siya ay winner mga kapatid at napagtatagumpayan niya ang mga bagay-bagay, automatically, tayo po ay humahanga kaagad-agad. Nakikita kaagad natin yung mga good qualities at importance ng isang tao. Kasi nga po, kahit nga po tayo ay nasa isang breakup situation, na-reject tayo mga utol, wherein expected niya na ikaw ay dapa at talong-talo, kailangan ipakita mo in the end, or kung halimbawang magkakaroon ka nga po ng pagkakataon na ikaw po ay winner sa nangyari mga kapatid. Pag kayo po ay nag-connect na after nga po ng pinrovide natin earlier, iparamdam at ipaalam mo sa kanya mga utol na ang breakup o yung space na nangyari sa inyo ay talaga naman pong nakatulong sa iyo ng malaki in terms of moving forward. Reaching goal, development, improving yourself, relasyon sa mga pamilya, relasyon sa mga kaibigan, relasyon sa career, mga utol at sa sarili. Plan a situation, have some time para maiparamdam sa kanya na sa nangyaring breakup nyo ay marami kang naintindihan kapatid. Marami kang naunawaan kung ano ang dapat nakita mo, ang mga pagkakamali mo. Mas naging matured ka at nakita mo nga po kung paano mo i-handle ang buhay in a positive way. Kailangan dito mga kapatid ay makita niyang highly motivated ka at talaga naman pong parang hindi ka nagsisisi. Parang i-connect mo yung earlier regret mo. Ang technique na to mga kapatid ay parang ipapakita mo yung earlier regret mo kanina at kung paano mo ito na-handle in a positive way. Magmumukha ka kasing winner dito mga kapatid at yan po ang gusto kong iparating at gawing impact sa ex natin. By connecting yung earlier regrets mo days ago or weeks ago or months ago sa nakikita niyang self-improvement at talaga naman pong pagkakataon ngayon na nakikita kanya. Ito mga kapatid ay talagang magkakaroon ng malaking palaisipan at impression sa ex natin mga utol. Hindi natin makukuha ang karamiang ex sa pabigla-bigla lang. Kailangan natin mag-iwan ng impression at kailangan natin gamitin ang time and space to work for us mga utol. Sa pamamagitan nito mga kapatid ay unti-unti na magkakaroon siya ng magandang pagtingin sa atin at dito na po mangyayari yung sinasabi natin parang magiging lutang siya sa kakaisip sa iyo, minamahal ka niya muli mga kapatid, unti-unti ay nagkakaroon siya uli ng spark at talaga naman pong dito manghihinayang ang ex mo sa iyo mga utol. Kung ikaw nga po ay halimbawang umiiyak, sabihin na natin na lapit ng lapit sa mga kaibigan, text ng text nalulungkot mga utol, mahihirapang ma-inspire ang ex mo muli sa iyo mga utol. Regrets, space, winner.
Yan po ang tanging solusyon. Ipakita mo muna sa kanya on how sorry you are sa tamang pagkakataon in a positive way. Distansyahan mo siya para makita niya yung buhay at maramdaman niya kung wala ka mga kapatid. Ito rin po kasi yung panahon kung saan niya iisipin yung regrets na nangyari sa iyo mga utol. And then, prepare and surprise your ex. And then, come back strong. Ipakita mong winner ka sa nangyari mga utol. Ito po, sasabihin ko na po sa inyo ay maaaring magkaroon ng impact at maaari din pong magkaroon ng negative vibration, a little bit of negative impression sa mga ex natin. Pero tulad nga ng sinabi ko mga kapatid, inihahanda ko po kayo para dumaloy po muli yung affection ng ex mo. At ito po ay siguradong mangyayari kung masusunod po natin ang tatlong procedure na to. Dahil ito po ang isa sa pinaka-effective way para mangyari po yan. May balik natin ang ex mo sa inyo kapatid. Ibalik po natin ang dati. Mahaling ka muli ng ex mo, mga utol, at syempre po, mangyari na nga po yung pinapangarap at talaga naman pong hinahangad nating reconciliation. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan.